Ito na naman. Nakalimutan ko na naman. Laki natin. Ang ating mic. Pero at least, pasok natin. Para ano. Ako Okay. Yan. Okay, nandito na. Okay ba ang ating audio mga ka-clear? Okay. Nandito na si Nanay Remedios 1. Of course, Addictus Rex. I like it. Nandito tayo ba't yan? Fast forward. Puro kamusta muna. Yes. According to this veteran journalist or broadcaster, okay. Diba? Nakaranas din yata siya. Okay? So, yan. Thank you po, Dick Jerkuf. Yan. So, like na. So, let's see. Let's read. I like na. Naman to, pero this is way back 2009 mga ka-clear. 2009 by Ramon Tulfo. Ramon Tulfo. Okay? So, saan niya ito sinulat? Inquirer. Ayan, inquirer.net. Okay. That is, again, 2006 pa to ha. Ay, 2009 pa to mga ka-clear ha. So, okay. Saan ba tayo mag-start? Sige. Ito. Dito tayo. Okay, dito tayo sa ano. Baka hindi naman yata ito ano. Ayun, lumaki. Ayun, hanggang dyan lang. Ito na pinakamalaki. Okay? So, ayun na lumaki. Okay. Mga absat, sa mga hindi po nagla-like dyan, shoutout sa ating 100 plus viewers. Baka naman guys, no? 38 pa lang yung like natin. Baka naman. Like po tayo mga absat. Baka nakalimutan nyo lang. Wala pa sa kalahati nagla-like sa inyo mga absat. Paramdam naman kayo dyan. Alright. Thank you. Okay. So, okay. In writing this column, I get sued in court and receive death threats. Ooh. In a few instances, some people whom I criticize took a pot shot at me. Okay? One of such instances took place in a house at a posh subdivision Thursday night when I attended a send-off party for a friend who was going on a 2-month vacation in the US. So, hindi niya binanggit kung sino kaibigan to, pero napasama siya sa isang party. Okay? Among the other guests was Charlie Atong Ang, who confronted me on an item I wrote recently about him. So, definitely mga 2009 yun. Matagal na. Words became heated between us. Hala. Ano kaya yung kanilang pinag-usapan? When he started cursing me. So, most probably, nagkamurahan to mga ka-clear. Diba? Nagkamurahan to. Kaya nga nagkaroon ng nagkainitan Nagkainitan sila. Okay? So, most probably, nagagalit siya kasi may naisulat siya tungkol kay Charlie Atong Ang. Tingnan ko lang mga clear, hindi ko pa ito na-research. Try natin, ha? Try natin. Baka meron dito. Okay? Ito ba? Wait lang mga kakli. May nakita ako. Fast forward. This is 2009. Wait. Ay, ano naman to eh. Calvento naman to mga kakli. Wait lang ha. This is Calvento. Ito. Uy, marami. Teka lang po ha. Sige. Mamaya, aralin natin. Meron akong isang nakita. Tapos, ito, natin. Tony Calvento yon. Okay? Ito, 2009. Sana meron. Ito na yata yun dati, mga clear. Ito na yata yun. June kasi. Okay, hindi yan. Okay. So, hindi ko makita. Most probably meron. Mamaya, pag may nakita lang ako kay Calvento files. Ay, Tony Calvento. So may sinulat siya. Most probably na ikinagalit ni Charlie Atong Ang. Okay. Atong thought, I would just receive all the curses. Inakala daw niya na siguro kung murahin siya or what, diba? Okay lang. Diba? Atong thought that I would just receive all the curses he threw my way. And when I talk back, ayun. Albeit in a soft tone. Soft tone naman pala siya. Yeah? Okay? So, in other words, sumagot siya. Pero hindi siya siguro, soft tone daw eh. Sabi niya, hindi ko alam kung kailan man nagiging soft tone si Tito Ramon. Ano ba tawag natin kay Ramon? Kuya Ramon. Kuya Mon. Hindi natin alam kung kailan ba siya nagiging soft tone. Lalo na yan, merong konfrontasyon. Diba? So, hindi natin alam. Kasi, parang hindi naman siya ganun sa soft tone. Anyway, sabi niya dito, soft tone. So, he tried to take a punch at me. Diba? So, hindi napipigil si Atong Ang. Sabi niya, proverbial cooler heads intervened. So, may mga tao doon. Nag-try na, diba? Pigilan. He was restrained
Okay. So in other words, hindi siya nakasuntok. Sabi dito, hindi kasi siya nakasuntok. Kasi napigilan na siya. Okay? Failing to land a punch, ayun, Ang drew a 38 snub-nosed revolver from his hip. Ayun lang. So may dala siyang baril. 38. Sa party. According to Kuya Mon. Diba? So, anyway, hindi naman nagkatuluyan, but still, syempre naharas din yun si Kuya Mon. Lumalabas sa kwento niya kasi kinuwento niya pa dito eh. So, ibig sabihin, yung sitwasyon na yon hindi siya Joke. simple Tama. as far as Kuya Mon is concerned. Seryoso yun, seryoso. Diba? Hindi siya, No as joke. far as Kuya Mon was concerned at that time, hindi siya maliit na bagay. Sinulat niya eh. Diba? That would have been a chance for me. Medyo nagyabang din si Kuya Mon. That would have been a chance for me to stop him. But I was unarmed. Wala siyang dala. Because I don't normally bring a gun to a party. Diba? So, kung may baril siya, nagkabarilan to. Pero since party yun, hindi daw siya normally nagdadala ng baril. Luckily, another guest, rested the gun away. Kinuha. So, well, anyway, ito lang yung pinakita niya na kahit siya journalist, broadcaster, nakaranas siya. Di umano, kay Atong Ang, ng ganyang katapangan. Di ba? The guy was grandstanding because there were many people around. Nagyayabang daw, sabi ni Kuya Mon. Di ba? Dahil maraming tao. He knew he and I would be restrained. Pipigilan naman daw talaga. Kaya nagyabang lang daw. Yan dito, Atong Ang is the same guy who at the height of his power acquired through gambling body former President Erap. Naku, nadamay pa si Erap. Diba? Oo nga, no? Diba? Ito yung, siya ba yung kasama ni dating Pangulong Erap sa casino? Nung nalabas ito ni Bentain? Ha? Oo, nailabas ni Manuling Morato. Tapos, di ba si Bentain nawala na? Right, diba? Yung Bentain nawala na rin yun eh. Edgar Bentain. Tagal na ito mga kliri pa. Mga siguro wala pa tayong mga muwang yun. Kailangan Edgar, hanapin natin. Bentain. Yan. Alam ko kasama dito si ano eh. Sige. Tignan natin ha. Para ma-recall lang. Medyo matagal na to mga kakliri. Yan. Okay? 2009, September pala to. Sige, Bentain. Tape Erap as security man is left. Tony Calvento. Okay? Okay, Pagcor video technician Edgar Bentain found the opportunity to videotape former President Joseph Estrada gambling despite the security men monitoring the activities inside the CCTV room when the security escorts fell asleep after a heavy midnight snack, according to a source. And Estrada was the vice president in 1998 but was positioning to run for president, was caught on a videotape playing baccarat with Charlie Atong Ang in the VIP pit of Silahis Hotel. Ano na ngayon to? Grand Boulevard na. Sarado na to. Diba? So, ito ngayon, si Bentain, ayan teka lang former PCSO chairman, Manuel Morato, who exposed the video. In-expose yung video shortly before the 1998 presidential elections after Bentain handed it over to him, denied having paid for the tape. Bentain first called me, so in other words, binigay niya yung video kay Manuel Morato. Si Bentain first called me on the telephone and told me that he wanted to give me something. Binigay niya, tinape niya, binigay niya. Then he went to my residence and gave me the tape. I never gave him money. Sabi ni Morato, if he received money, it definitely did not come from me. Okay? As what reason Bentain gave for having sneaked out the tape from the Pagcor CCTV? Dapat hindi di ba? But anyway, bawal kasi naman mga public officers sa sugalan, mga clear. Diba? Una-una kung wala sila doon, wala man matitape. Di ba? Morato replied that the video technician did not want Estrada to become president because of his bad habits. Si Bentain. Di ba? Yun. So after this, mga kakli, si Bentain felt that his life was in grave danger after I had exposed the tape publicly. Ano nangyari kay Bentain? Di ba si Bentain nawala ito? Wait, the source said that Bentain after lying low for a while, that the heat was over, and it turned to, bumalik pa pala sa Grand Boulevard Hotel to play in the same casino where he had worked. After hours, Bentain went down to the parking lot to rest for a while. It was about this time that he was snatched. Oh. Snatch by parang yung pag-snatch doon sa mga sabongero. Was snatched by unidentified men and brought to an undisclosed place. He was never seen or heard from again. Ito.
Siguro yung iba hindi pa to alam, baka nakalimutan. This happened in 2009. Diba? So, ganun pala yun. So, siya ang nagbigay ng tape. Nakita niyo ba yung dating tape nun, mga clear? Hanapin nga natin. Taga na kasi yun eh. Hanapin ko lang ha. Baka meron. O guys, sa mga hindi pa nagla-like dyan, 51 likers lang tayo. Image. Baka naman, like po tayo. Like. Wala na yata. Okay, wala na yata dito. Parang walang DDS ngayon Like po tayo. Wait, ha? Sige. Tagal na to kasi. Pero at least, di ba, may issue to. Tapos, kasama rin pala niya doon si Atong Ang. Di ba? Ulitin nga natin. Nasaan na yun? Yun, no? Pinakikita ko lang sa inyo. Yan. So, nakita rin siya. VIP. Okay? So, yun. So, anyway, tingnan natin ngayon mga kakli. Hindi pa pala ako tapos dito kay Kuya Mon. Okay? Kuya Mon, let's go. Balik tayo kay Kuya Mon. Okay? Sabi dito, at the height of his power acquired through gambling body, former President Erap would slap men who cross him. Diba? Okay lang kung, well, anyway, pag-slap na nga, hindi okay. Pero at least buhay. He slapped a congressman inside the cockfighting arena. He slapped a high official of PAGCOR when he was losing in the casino. Oh. He would berate top police officials in front of their subordinates. All those people never fought back and just Naka-rest day ba? their wounds. I hope he doesn't draw a gun on me for a second time when we meet in public again. Yan ang sabi ni Kuya Mon. And that's 2009. Okay? So, mga kakli, tingnan natin itong kay may nakita ko dito. Hindi ko pa ito nabasa, mga kakli. Hindi ko alam kung well, anyway, tingnan natin kung may connection kasi veterano din to si Calvento. Ang tapang ni Atong Ang, Tony Calvento, 2009 din, August. Si Charlie Atong ang ipinakilala sa akin ni Senator Ping Lacson. Ipinakilala sa akin ni Senator Ping Lacson. So, magkakilala sila. Well, anyway, kilala naman talaga si Atong Ang. Nagtatanghalian kami ni Senator Ping noong mga bandang ng panahon na iyon at kahit hindi imbitado ay umupo sa aming mesa sa isang Chinese restaurant. Okay? So, umupo si Charlie Atong Ang sa kanilang mesa. Napansin kong binigyan siya ni Senator Ping ng isang tingin na parang nagsasabing, umalis ka nga dito. Yun ba? Yan Okay. Matapos ang aming lunch, nakita ko si Atong na sumenyas ng thumbs up na parang nagsasabi sa amin ni Senator Ping na okay na. Bayad na ang aming kinain. Hindi ako nag-usisa kung bakit niya binayaran ng aming lunch. Okay? Matagal kong hindi nakita si Atong hanggat nakita ko siya sa Heritage Hotel at tumaya sa baccarat table ng 500,000 piso ng 2 beses. Wow, yayamanin talaga, no? 500,000 piso, 500,000 piso. So 500, half a million twice. So 1 million yun. Diba? Tama ba? Unless itinaya niya ulit, analo siya. Basta, assume natin 1 million. Matapos ang 2 tama, 2 hits, kinuha niya ang kaniyang pinanalunang, nanalo na siyang 1 million piso at ipinadeposito sa cashier ng Heritage. Napangiti ako at nasabi sa akin sarili na big time gambler talaga itong si Atong. Okay? Unang umugong ang pangalan ni Atong nang ito'y masangkot sa isang tutukan ng baril. Teka, siya lang yata ang nanutok. Ito yata yun. At mailathala ang kanyang larawan sa front page na isang broadsheet kasama ang ilang bodyguards na miyembro ng PACC. Wait. Ang PACC at the time, si Erap ang may hawak eh. Okay? So may bodyguard siya from the PACC at the time hawak ito ni Erap nung hindi pa siya presidente. Kung tama ako nahawak ang kanyang baril at kinukumpronta ang isang kongresista na kanyang sinampal sa isang sabungan. Parang layout ng isang pelikula. Ang titulo ay, Kakasaka ba? Yun. Clear. Okay. Nasaan pa? Okay. Paano naman kakasa ang kongresistang ito na hindi naman kilalang basagulero? Sino kaya to? At nakabuntot na ang baril nitong si Atong. Di parang sinugundahan ni Kuya Mo yung kwento tungkol sa kongresista, malamang ito yon. Kahit ako, kapag naunahan na ng ganun, hindi na muna ako bubunot. Dahil siguradong agrabyado ako. Siyempre, may bodyguards, mga kakliro. Alam ko talaga si Erap to dating Pangulong Erap may hawak ng PACC. Diba? Marahil,
Sa ibang araw o sa ibang pagkakataon, aba matapang din si Tony Calvento ha, lumalabas dito. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang pobreng kongresista at hanggang ngayon nakatatak pa sa kanyang muka ang sampal at pagkaduro sa kanya ni Atong. Well, ito ha, mga klira, again, kwento lang to ni Tony Calvento kung sino may nakakilala kay Tony Calvento. Kilala siya before. Ha? Sikat ito. Meron to dati sa channel to, kung di ako nagkakamali, Calvento Files. Tapos meron pang pelikula ito, Calvento Files din. Ang pinangunahan ito ni Claudine. Isang portion doon pinangunahan ni Claudine Barreto. Manduduro ba si Atong? Ito ang tanong ko sa aking sarili. Minsan nagkausap kami niyan at sinabi niya na galit siya kay Senior Superintendent Michael Ray Aquino na hinahanting niya ito. Nakita kami muli ni Senator Ping at nabanggit ko ang pahapyaw na galit ni Atong. Natawa ang senador at sinabing hindi ubra kay Ninoy. Yan. Ninoy pala pangalan ni Michael Ray. Diba? Kasi Aquino. Kasi Aquino. Okay? Magaling magsalita yan si Atong at magpaikot ng tao. Hindi ba't pati sa inner circle of friends ng presidente, nakapasok ito? Kaya erap na to mga kaklir. Naaalala pa ba ninyo ang nakitang kasama niya naglalaro sa Heritage Hotel? Ito na yon, baccarat table ni dating President Erap Estrada at Jinggoy. Kasama ba si Jinggoy doon? Ha? Really? Mga kaklir, ko lang ito nabasa, okay? Baka hindi nahagit ng camera. Ayan oh. Pero, teka lang titignan ko lang wait. Okay, hindi ko na alam kung... Okay, basta ito, sinabi ni Tony Calvento, kasama si Joseph Estrada at Jinggoy. Senator Jinggoy. Senator na pala noon. O kasi, binanggit niya na senador, this 2009 to eh. Isang puslit na kuha, tama ba? Wait lang mga kaya, siguraduhin ko lang 2009 nga, okay? Sana yan. Yun. Isang puslit na kuha mula sa isang closed-circuit television na inilabas ng isang CCTV operator ng PAGCOR na si Edgar Bentain. Noong kapanahunan ni Chair Alice Reyes noong 1998. Si Bentain ay dinukot at magpahanggang ngayon ay hindi na nakita. Maski ang kanyang mga labi. Marami ang nagsasabing, toot na ito. Lana. Hindi na makita. Ang kapatid at kamag-anak nitong si Bentain ay lumapit sa akin. Lumapit kay Calvento. Kasi para sila nag-i-investigate. Ganun sila, ganun ng mga style nila before. Sila Tony Calvento, Montulfo, Ruter, Batigas ba yun? Diba? Ang kapatid at kamag-anak ni si Bentain ay lumapit sa akin para humingi ng tulong. Subalit hindi na talaga makita ito. Kasamang nakasuhan si Atong sa Sandigan Bayan ng kasong plunder si Joseph at Jinggoy Estrada at ang abogadong si Edward Serapio dahil sa kickback mula sa 130 million tobacco excise tax na binulgar ni Luis Chavez Singson. Hindi ba? Kaya itong si Luis Chavez Singson at the time siya yung parang pinagsimula ng impeachment. Dahil nagsiwala siya, basta meron silang hindi na pagkasunduan at natakot siya sa kanyang buhay. May ganun kwento mga clear. So nung lumabas si Chavez Singson, sinabi na everything about Joseph Estrada, doon nag-start yung pagpapa-impeach. Magkaibigan si Chavez saka si Joseph. So parang sa takot niya daw sa buhay niya, yun, parang lumabas siya. So buhay pa rin pinag-uusapan. Tumakas ng bansa itong sa Atong nung araw na maalis si Estrada sa Malacanang noong January 2001. Lumipad ito ng bansa sakay ng isang Cathay Pacific Airways at nagpunta sa Hong Kong. Matapos ay tumuloy sa US sa Las Vegas, Nevada. Naghain ng request for extradition ang Pilipinas at nahuli si Atong noong November 25, 2001. Naglagak ito ng $300,000 US siguro dollars naman to, no? Bail at nilagay under house arrest itong si Atong. Yayamanin mga noon pa. Bago lumisan ng bansa ito si Atong ay isang consultant umano ng PAGCOR sa larong Bingo 2 Ball kung saan tumanggap umano siya ng 500,000 at araw-araw sa ilalim ng kanyang kumpanyang Power Management Corporation. Di pa kasali doon ang mga bonus na nakuha niya mula sa PAGCOR. Yun lang. Ang Bingo 2 Ball ay isang uri umano ng huweteng. Kilala rin si Atong sa gambling world bilang operator ng Masyaw sa Mindanao. Ang dami Ayon kay business. Roberto Lastimosa. Gambling business talaga. Lord talaga siya. Gambling. Lord. Gambling. Magkamali, Gambling. Gambling lord. Hari ng gambling. Ayun, no? Tapos nung
Kasi ito, face-to-face pa mga gambling dito, mga kaklir eh. Oh, pero nauso yung isabong. At sa aking pagkakaalam mga kaklir, correct me if I'm wrong, parang initially, nag-open tong app na to na isabong during the time of Duterte. Tama. Di ba? Si Atong ay pinabalik ng Pilipinas sa isang kautusan na pinirma ni Judge Lawrence Leavitt ng US District Oy, Court sa really, Nevada. David, andyan ka ba? Na-extradite si Atong Ang. November 10, 2006, dumating si Atong sa Pilipinas kasama NBI Director for Regional Operation Services, Reynaldo Esmeralda at NBI Interpol Division Chief na si Claro Di Castro, lula ng Philippine Airlines. Business class pa. Wow. Hindi ako sabi yan, ayan business class pa. Social talaga. Okay, sige. Oh. May higit na 40 ahente ng NBI sa pamumuno ni Atty. Ruel Lasala ang Yuki, sumalubong shout out. niya upang proteksyonan mga naka-bulletproof vest na parang lalaban sa gera. Daig pa sina Cesar Mancao at Glenn Dumlao. Sa hilip na ilagay sa Quezon City Jail dahil malapit sa Sandigan Bayan sa NBI. Sa halip na ilagay sa Quezon City Jail dahil malapit ang Sandigan Bayan, sa NBI compound inilagay si Atong. So hindi masyadong mahirap doon sa NBI. Dito nagsimula mapalapit si Atong sa mga taga-NBI. Ang daming revelation ni Tony Calvento Sa galing nitong magsalita, kahit tirang relo ng Manila City Hall, kaya nitong ibenta. Ganun ba? Wow, galing Kaya naman napabilib niya pati si former DOJ Secretary Raul Gonzales na maaari siyang makapagbigay linaw sa mga kaso tulad ng pagkawala ni Bentain at mahalagang impormasyon sa Kurotong Baleleng case na hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin sa Korte Suprema. 2009 to, parang okay na yata to, di ba tapos na yata to Checkin ko na, hindi ko masyado alam yung history ng Kurotong Baleleng kung tapos na to. Siguro naman 2009 pa to mga ano nangyari? Wala namang malaman na impormasyon na ibinigay si Ang, subalit nakuha niya ang gusto niya na manatili sa loob ng NBI at hindi sa QC. Laking bagay nito mga pag sa NBI talaga naka-detain Laking bagay. Mula sa kanyang not guilty plea, pinalitan ni Atong ito ng guilty to a lesser offense of bribery. Sa ginawang ito, inilaglag niya ang matagal na niyang kaibigan na si Joseph Estrada. So, parang inamin niya, ito totoo yan. So, talaga nalaglag si Joseph. Diba? Kasi may inamin na siya, instead na ilaban niya, hindi yan totoo. Naamin na ako, bribery. Di patay. Lagot yung kaso ni Joseph. Nilaglag. Umamin na lubog siya sa utang noong mga panahon na yun, kaya nga humingi ng permiso mula sa Sandigan Bayan na makapunta sa Cambodia dahil kinukuha siyang consultant umandun. Mula sa pagiging bankrupt itong si Atong at ngayon ayon sa mga illegal gambling insiders ay kumikita ng milyones kada araw dahil sa puweteng. Ito. Ayan tuloy. Ito dito siya nag-away. Ilang ulat ang naglabasan at una ng binulgar ni kaibigan Ramon Tulfo ang pagbabalik ng mga galamay ni Charlie Atong Ang sa weteng. Okay? Sa Nueva Vizcaya, Camarines Sur, Albay, Isabela at kahit mismo sa loob ng Cagayan Economic Zone, si Atong Ang nagpapatakbo umano ng weteng. Dami Nakabalik, no? Dahil sa kanyang pagsusulat na demanda itong si Mon sa korte at nakatanggap ng sari-saring death threats. Ito na. Ayun, nakita natin kung sino nagbe-birthday, mga clear. Sa isang despedida party, para sa isang kaibigan, natagpo ang landas ni Mon Tulfo at ni Atong. Yan na. Ito ay ginanap umano sa tahanan ni Jackie Ponce Enrile, anak ni Senate President Juan Ponce Enrile. Mga clear, actually, sabay-sabay tayong bumabasa nito. Ngayon ko lang ito nakita, Kinumpronta akala ko kasi hanggang kay kuya mo lang yung kwento natin Kinumpronta ni Atong, Simon, sa mga pinagsusulat ito, mainit si Atong at kulang Simon. Hindi na naisip nitong si Atong na hindi ito ang tamang lugar para mag-iskandalo. Sa pakikipag-usap kay Mon, sinabi nito na nagmura daw itong si Atong at sumagot lamang ito. Nilusob daw ni Atong si Mon at sinubukan suntukin. Yan naman, yung kwento kanina, di ba? Hindi tumama ang suntok ito si Atong at inawat ng ibang bisita. Habang pinipigil, lalong nanggigil ito si Atong. Siyempre naman, maraming tao para magpakitang gilas. Bumunot daw ng baril itong si Atong at mula sa kanyang baywang ay itinutok kay Mon. Inawat naman ito ni Atong. Inawat na naman itong si Atong. Tapang pala nitong si Atong, nakakatakot, sabi ni Tony Calvento. Ganyan din kaya siya katakot kapag walang aawat. Ang tanong ay nakita ang isang convicted briber. Oo nga, umamin siya na nagbabribe siya, di ba? Convicted na nagbribe ay nasa party namang, nadamay pa talaga. Gulo naman siguro, mga kakli, syempre, pag party, wala, baka nakapag-ano na to nakapagsilbi na. Kung ano man penalty yon, di ba?
Maliban pa doon, bakit siya nagdadala ng baril? Hindi Yun. na ba niya nirespeto ang mga tahanan ng mga Enrile? Nga. Bakit nga ba? Balita ko ay kaibigan naman ngayon ni Atong ang manugang ni Enrile na si James. Hindi natin kilala itong mga. Aba, kung ako si James, mag-iingat ako. Baka magamit lamang ako nitong taong ito. Dapat pati na rin mga Enrile ay mag-isip tungkol kay Atong. Well, anyway, di natin alam kwento. 2009 pa to, ha? Kung susuriin nyo para lahat ng samahan nito si Atong, nagkakaroon ng gusot. Yan, nasama to rin sa gusot si Gretchen. Mga taga-NBI umano ay nagkaroon din ng gusot nang intrigahin nito ang isang top-ranking official na siya naging dahilan pagkakalipat nito sa ibang departamento. Nagulat pa ba kayo? Kung mismo si Erap, o ano, na masasabi mong patron nitong si Atong na malaki ang kanyang utang na loob, ay inilaglag nito. Ito pala, ito. Si kasamang Bening Batigas, ito ba yung sasabi ko? Kamakailan ay inisa-isa ang mga ginagalawan nito si Atong. Ito din, isang reporter din naman. Subalit parang walang ginawa ang bagong talagang DOJ. Ayun lang. Agnes Di Banadera at si NBI Director Nestor Mantarin. Sa mga mahalaga impormasyon nilabas ni Bening. Bakit kaya? Mag-ingat ka rin, Bening. Baka magkita kayo sa party nito si Atong at tutukan ka rin ng baril. Matapang itong si Atong. Haba pa pala mga kaklit na. Ay, malapit na. Sa huling pag-uusap namin ni Mon, sinabi nito na may lumapit na kaibigan na babae sa kanya at nakiusap na ayusin na lamang ang away nila ni Atong. Nabalitaan daw umano ni Atong na hinahanap siya ni Mon. Sino ba ang nag-umpisa? Ngayon, malaki na ang apoy at sinimulan mo, aareglo ka? Malaki na ang apoy na sinimulan mo, aareglo ka? Ang tapang talaga nitong si Atong. Sa Miyerkules, hindi natin maabangan to, tapos na to. May serye pa pala. Ayan, sige na, tingnan nyo kung anong serye dito, ha? So, ayan, mga kaklira, hindi sa ating galing ang kwentong to. Ngayon ko lang din nakita, sabay-sabay tayong naghanap. Kasi ang topic ko lang nito, sinasabi kong veteranong journalist, ay si Kuya Mon. Ay, meron pa pala, dapat pala nakalagay dyan, journalists, kasi plural. May Tony Calvento na, may Batigas pa. Well, yun lang ang kinuwento, mga kaklira. So, sabay-sabay tayo. 2009 to. Siyempre, nung mga kabataan pa natin, hindi natin ito masyado pinapansin, di ba? Buti, nandiyan pa yung news. Kasi minsan, yung ibang news, pag sobrang tagal, hindi na natin nakikita. Di ba? Buti na may internet, di ba? Hindi na tayo kailangan pumunta sa National Library at magsaliksik ng mga news na ganyan. So, yan mga kaklear. So, para ang dami nating natalakay, talaga, isa lang talaga dapat kong basahin. Kaya lang, nakita. Baka meron pang iba dyan. So, yun, mga kaklear. So, yun lang yung sinasabing history ni Atong Ang at hindi ko alam kung anyway, hindi naman ito magagamit sa kaso niya ngayon. Diba? Pero para kasing pinapakita lang na merong history. May kakayanan. May capacity. Diba? With this kind of story kasi, parang lumalabas. Sila Kuya Mon pa yan. Diba? Para naman magkakilala kami ni Kuya Mon. Nakikikuya lang po tayo. Parang diba? Parang may pattern. Parang kaya. Hindi ko sinasabing, kaya, hindi natin sinasabi na gagawin niya yan. Hindi natin sinasabi na involved siya sa isabong, na bising sabongeros. Actually, isabong siya. Pero hindi natin alam kung meron siyang kinalaman sa missing sabongeros. Pero since siya tinuturo, siyempre titignan mo ano ba yung capacity niya. So lumalabas sa mga veteranong manunulat at mga broadcaster. Kasi ito may radio din to mga kaklin noon . May mga radio program yan. So lumalabas na mukhang matapang. Yung title, ang tapang ni Atong Ang. Lionel, mga politiko busog na busog lagi sa milyones na pera. Yan. Si Branch Manager, kakatakot. Alright, salamat Attorney Claire. Hindi na natin tatapusan ito yung kamusta na lang. Okay, patalastas muna tayo dito, Mabsa Tamina. Meron akong sinare. Kanina pa to actually. Tungkol kay naman to kay Digong. Regarding dito sa isabong. May sinasabi si Digong . Ewan ko lang kung napanood nyo na to. Pero matagal-tagal dito. Siyempre, panahon pa ni Digong to . Asan na yun? Protector din ba ng isabong si Duterte? Ito yun. Share ko lang. Bago tayo pumunta sa next topic. Okay. Pasukin natin. Pangulong Rodrigo Duterte ang isabong na di raw dapat isisi sa pagkawala ng higit 30 sabongero. So, yan yung 30 mga 30 plus na mga sabongero. Kaning isabong gives government 642 million. Binibigyan daw ng 642 million daw ang gobyerno ang isabong. Pinagmalaki pa talaga. Ang buwan. In 1 year,
it Oh. gives the government Oh, in 1 year daw, binibigyan yung gobyerno ng magkano? billions. It's not the fault of the management of kanang Oh, billions daw ang binibigay ng isabong sa gobyerno. Oh, hindi daw fault ng e-management. nagsabog ng Parang pogo lang, no? Parang pogo lang, no? Ang usapan. it's the fault of evil men It's the fault of the evil men daw. Sino yung mga evil men? doing something wrong Aha. Sinabi po yan ng Pangulo sa inaugurasyon ng New Leyte Provincial Capital sa bayan ng Palo. Dinepensahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isabong na O, di ba? Ang galing ng patalastas natin, Sir Leo, no? Nako po. Okay yun. Protector din ba itong isabong itong si Duterte? Tanong yan, mga kabsat, sa GMA News. Paktay, gambling lord, ang tawag sa kanila noon. Sa weteng, easy two-way sa pagkoryan din ang dahilan kung bakit natanggal din si paring Erap sa pagkapangulo dahil sa weteng. Paktay. Protector talaga yan. Sabi ni Chandel. O siya, next topic muna tayo. Mamaya, babalik pa tayo kay Atty. Claire. Meron pa tayong last two main subtopics. Punta naman natin yung isa sa mga paborito nating attorney. Pero syempre, muna tayo. Timer muna tayo. At syempre sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Alright? Timer muna tayo.